Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action crime film na pinamagatang Gran Torino. Now sit back and enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang funeral service sa isang simbahan. Nagpakita ang isang lalaki para magpahayag ng kanyang pakikiramay sa isa pang lalaking nagngangalang Walt Kowalski para sa pagkamatay ng kanyang asawa na si Dorothy. Si Walt ay isang war veteran at meron siyang dalawang anak na nagngangalang Mitch at Andy. Meron din siyang isang lalaking apo at 3 apong babae. Sa libing, ang kanyang isang apong babae ay makikitang nakasuot ng miniskirt at maikling damit na labis na ikinainis ni Walt. Ngunit malungkot si Walt dahil nawalan siya ng asawa, ang tanging taong nakakaintindi sa kanya. Ang libing ni Dorothy ay dinaluhan ng kanyang malalapit na kamag-anak at pagkatapos ng simba, nagkaroon ng isang maliit na piging sa bahay ni Walt. Sa bahay ni Walt, tila maingay ang kapaligiran, kaya't gusto niyang saglit na mapag-isa. Pumunta siya sa garahe ng kanyang sasakyan at nahuli ang kanyang apong naninigarilyo. Sa garahe, nakaimbak din ang isang 1972 Ford Gran Torino. Nang makita ang car collection, tinanong siya ng kanyang apo kung anong gagawin niya sa sasakyan kapag namatay na siya. Gayunpaman, hindi sinagot ni Walt ang tanong at lumayo na doon. Pagka-uwi ni Walt, nilapitan siya ng isang batang pari na nagsabing close sa kanya si Dorothy noong buhay pa siya. Nagpadala rin ng mensahe si Dorothy sa pari na alagaan si Walt pagkatapos niyang mamatay at hinikayat si Walt na gumawa ng confession na kailanman ay hindi niya pa nagagawa. Gayunpaman, sinabi ni Walt na hindi siya magko-confess sa harap ng mas bata pa sa kanya. Samantala, ang tabi ng bahay ni Walt ay tinitirhan ng isang grupo ng mga Chinese na may apelyidong Mong. Sa grupo, ang isang binatang nagngangalang Thao ay minamaliit ng kanyang pamilya dahil masyado siyang masunurin sa utos ng kanyang mga nakatatandang kapatid. Mula sa labas, tila hindi nasisiyahan si Walt sa presensya ng mga inchik at nagtataka kung bakit lumipat ang mga taong ito sa kanyang lugar. Kinabukasan, naglalakad ng mag-isa si Thao habang nagbabasa ng libro. Lingid sa kanyang kaalaman, sinusundan siya ng isang sasakyan na may mga sakay na American gangster na hinaras siya gamit ang masasakit na salita. Samantala, mula sa kabilang direksyon, nagpakita ang isa pang sasakyan na may laman namang mga Asian gangster at ang isa sa kanila ay pinsan ni Thao. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawang grupo sa walang klarong dahilan hanggang sa tinutukan ng baril ng isa sa mga Amerikano ang mga Asian gangster. Dahil dito, ang isang miyembro ng Asian gangster na nagngangalang Smokey ay naglabas ng isang Uzi type na armas. Nang makita ang Uzi na pag-aari ni Smokey, lumayo na ang grupo ng mga American gangster. Pagkaalis nila, sinimulang lapitan ng Asian gangster si Thao at ang isang miyembro na nagngangalang Spider ay pinilit siyang sumali sa kanilang gang. Ngunit mukhang hindi interesadong sumali si Thao dahil ayaw niya sa karahasan at ayaw niya ring masangkot sa anumang uri ng gulo. Pagkatapos ay iniwan na nila si Thao na nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumapit si Spider at ang kanyang mga kaibigan sa bahay ni Thao kung saan nagga-gardenin siya sa kanyang bakuran. Ang kanyang kapatid na nagngangalang Sue ay nasa terrace ng bahay nang dumating ang mga lalaki. Lumapit ang mga gangster kay Thao at sinimulang ipagpatuloy ang pamimilit na sumali siya sa kanilang gang. Samantala, nagpa siya si Sue na pumasok na sa loob ng bahay. Dahil sa patuloy na panggigipit, tumayo na si Thao at pumayag ng sumali sa grupo. Ang unang trabaho ni Thao bilang isang gangster ay nakawin ang Gran Torino ng kapitbahay niyang si Walt. Gayunpaman, tila naramdaman ni Walt na may nagtatangkang pumasok sa kanyang garahe. Habang dala ang kanyang rifle, nagtungo siya sa garahe upang itaboy ang magnanakaw. Sobrang natakot si Thao sa pagbabanta ni Walt at nagpa siyang tumakas na sa bahay ng matanda. Samantala, ang madilim na kondisyon ng garahe ang naging dahilan upang hindi makita ni Walt kung sino ang magnanakaw. Sa labas ng bahay ni Walt, hinihintay ng gang si Thao sa isang sasakyan. Matapos ang nabigong pagnanakaw, inayos ni Walt ang kanyang garahe upang hindi na maulit ang katulad na insidente. Kinabukasan, nakatanggap si Walt ng tawag mula sa kanyang panganay na anak. Nang makausap niya ito, tila hindi naman siya tumawag para tanungin kung okay lang si Walt, ngunit para lang magtanong tungkol sa alahas ng kanyang ina. Sobrang nainis dito si Walt at agad niyang ibinaba ang telepono. Pagkatapos, nag-relax siya sa harap ng kanyang bahay habang nakatingin sa Gran Torino sa kanyang driveway. Nang gabing yun,
pumunta si Spider at ang kanyang mga kaibigan sa bahay ni Thao upang imbitahan siyang bumalik sa kanilang grupo. Ngunit sa pagkakataong ito, mas agresibo na ang mga gangster sa pamamagitan ng pagpilit at paghila kay Thao na nakaupo sa kanyang bakuran. Dahil sa kaguluhan, lumabas ng bahay ang iba pang pamilya Thao at sinubukan silang paghiwalayin. Ang kaguluhan ay tila naging dahilan ng pagtatalo nilang lahat hanggang sa makatungtong sila sa bakuran ni Walt. Nasaksihan ni Walt ang kaguluhan at nang makapasok sila sa kanyang bakuran, itinutok ni Walt ang kanyang baril sa mga nanggugulo. Dahil dito, nagpa siya ng umatras ang mga mayayabang na gangster. Pagkatapos nito, nagpasalamat ang pamilya Thao kay Walt sa pagtaboy niya sa mga gangster, ngunit sinabihan lang sila ni Walt na lumayo sa kanyang bahay. Kinabukasan, nagulat si Walt sa mga sari-saring pagkain at regalo sa kanyang balcony. Ito ay pasasalamat ng pamilya Thao para sa kanyang aksyon kahapon, kung saan si Walt ay hindi pa kailanman tumutulong sa sinuman at ayaw lang maabala ang kanyang bakuran. Ilang sandali pa, si Thao kasama ang kanyang ina ay lumapit kay Walt at sinabing humihingi ng tawad si Thao para sa tangkang pagnakaw ng sasakyan ni Walt noong isang araw. Pinayuhan lang siya ni Walt na wag nang ulitin ang parehong pagkakamali at kung uulitin man niya ito, hindi na siya magdadalawang isip na patayin siya. Nang hapong yun, naglalakad si So kasama ang kanyang kaibigan papunta sa record store. Sa kanilang paglalakad, nakasalubong nila ang isang grupo ng mga thugs at sinimulan sila nitong guluhin. Hindi natatakot si Sue sa pagtrato sa kanila, ngunit lalo pang na-challenge ang mga thugs na inisin si Sue. Mula sa sangang daan, nagpakita si Walt sakay ng kanyang pickup truck at lumapit sa kanila. Tila sumenya si Walt na kumuha siya ng baril sa kanyang bulsa at mas lalo pa siyang minaliit ng gang ng mga thugs. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na biglang naglabas ng totoong baril si Walt mula sa kanyang bulsa at pagkatapos ay inutusan niya si Sue na sumakay na sa kanyang sasakyan. Habang nasa daan, siya at si Sue ay nagkaroon ng maliit na pag-uusap. Mas palakaibigan si Walt kaysa karaniwan at maayos namang tumugon si Sue sa kanyang mga dinadaldal. Pagkaraan ng ilang araw, tila nagre-relax si Walt sa harap ng bahay nang makita niya ang babaeng kapitbahay sa harapan na nahulog ang kanyang mga pinamili mula sa trunk ng sasakyan. Kasabay nito, dumaan ang isang grupo ng mga kabataan at sa halip na tumulong ay pinagtawanan pa nila ang babae. Mukhang tatayo na si Walt sa kanyang upuan, ngunit bago pa siya makabangon, nakita niya si Thao na nagmamadaling lumapit sa matandang babae at tinulungan itong buhatin ang mga gamit papasok ng bahay. Hindi nagtagal, nilapitan ni Sue si Walt para yayain siyang mag-barbecue sa kanilang bahay. Tiningnan ni Walt ang kanyang walang lamang cooler at tila naubusan na siya ng beer. Pagkatapos ay tinanggap niya ang imbitasyon ni Sue, umaasang makakakuha siya ng beer mula sa bahay ng bata. Ang pagdating ni Walt ay malugod na tinanggap ng pamilya ni Sue, maliban sa kanyang lola na galit pa rin kay Walt. Doon, may isang manggagamot na nakatutok ang atensyon kay Walt. Tiningnan ng manggagamot ang madilim na nakaraan ni Walt at sinabing nakagawa siya ng mga mabibigat na pagkakamali sa nakaraan. Nang marinig ang pahayag ng manggagamot, nagpa siya si Walt na mapag-isa muna sandali. Ngunit hindi nagtagal, umubo siya at nagpas siyang pumunta sa banyo. Doon, may napansin siyang dugo sa kanyang ubo at ang ibig sabihin nito ay hindi maganda ang kanyang nararamdaman. Nang buksan niya ang pinto ng banyo, nakita niyang nagtatanong si Sue kung okay lang siya, ngunit tinakpan ito ni Walt sa pamamagitan ng pagsabing ayos lang siya. Nang papaalis na ng bahay si Walt, sinabi ng ina ni Sue na nais magbayad ni Thao sa tangkang pagnanakaw ng kanyang sasakyan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera o pagbibigay ng serbisyo kay Walt. Tiniyak ng pamilya ni Sue na mahalaga itong gawin at may insulto sila kapag tinanggihan ito ni Walt. Dahil dito, tinanggap ni Walt ang alok mula kay Thao at inupahan siya kinabukasan. Sa bahay, si Walt ay mas madalas na umuubo ng dugo, kaya nagpa siya na siyang bisitahin ang doktor upang ipasuri ang kanyang sarili. Batay sa resulta ng pagsusuri, sinabi ng doktor na may malalang sakit si Walt at hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Dahil dito, isa-isang kinontak ni Walt ang kanyang mga anak sa pag-asang maayos nito ang kanyang masamang relasyon sa kanila. Ngunit ang kanyang mabuting hangarin ay hindi pinansin ng kanyang mga anak na nagsabing kasalukuyan silang maraming ginagawa. Kinabukasan, inupahan ni Walt si Thao para gumawa ng iba't ibang gawain, mula sa pagtulong sa pagsasaayos ng bubong, paglilinis ng mga sasakyan, at pagbubuhat ng mga bagay hanggang sa pagpinta ng bahay.
Habang pinagmamasdan si Thao, na-realize ni Walt na isa siyang mahiyaing lalaki at may mababang pagpapahalaga sa sarili. Ang katotohanang ito ay pumukaw sa puso ni Walt na gawing isang matapang na binata si Thao. Pagkatapos ay inimbitahan niya si Thao na magtrabaho sa isa sa mga pabrika na pag-aari ng kaibigan ni Walt, si Tim Kennedy. Tinanggap ni Tim si Thao bilang isa sa mga manggagawa at nangakong maghahanap siya ng trabaho sa kanya sa pabrika. Pagkalipas ng ilang araw, si Thao ay opisyal ng empleyado ng pabrika ni Tim. Kalaunan, si Thao na pauwi na mula sa pabrika ay nakitang lumabas pababa ng bus nang makaharap niya ang grupo ng mga Asian gangster na dating nang-harass sa kanya. Pagkatapos ay inatake nila si Thao at sinundot siya ng sigarilyo sa pisngi, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Matapos ang pagpapahirap, ipinagpatuloy ni Thao ang kanyang pag-uwi na walang dala dahil ang lahat ng kanyang mga kagamitan sa pabrika ay sinira na ng mga gangster. Sa daan, nakita ni Walt si Thao at na-realize na binuli siya ng mga gangster. Maya-maya, binisita ni Walt ang headquarters ni Spider ngunit si Smokey lang ang kanyang nahanap. Pagkatapos ay walang awa niya itong binugbog at binalaan siyang huwag istorbohin si Thao kung gusto niyang mamuhay ng mapayapa. Isang gabi, makikita si Walt sa sala sa kanyang bahay. Hindi nagtagal ay biglang dumaan ang grupo ni Spider sa harap ng bahay ni Thao at nagpaputok sa bahay bilang babala na huwag silang kakalabanin. Nang marinig ito, nagmamadaling tiningnan ni Walt ang kanyang kapitbahay. Sa kabutihang palad, nagtamo lang ng gasgas sa leeg si Thao at walang ibang miyembro ng pamilya ang nasugatan. Pagkatapos ay naalala ni Thao si Sue sa bahay ng kaibigan. Agad siyang nakipag-ugnayan sa kaibigan ni Sue, ngunit sinabi nitong isang oras nang wala sa kanila ang kanyang kapatid. Kinakabahan silang naghintay sa pag-uwi ni Sue dahil sa takot na baka may gawin sa kanya ang grupo. Ilang sandali pa, narinig nila ang boses ni Sue na tila may dinadaing na sakit mula sa labas ng bahay. Nagmamadali silang lumapit kay Sue na puro bugbog ang buong katawan. Lumalabas na si Sue ay hinaras ng mga gangster na labis na ikinalungkot ni Walt at ng kanyang pamilya. Nagpaalam si Walt na uuwi na siya dahil sobrang bigat na ng kanyang nararamdaman. Sinimulan niyang ilabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagsira ng mga gamit sa kanyang bahay. Matapos makontento sa paglabas ng kanyang emosyon, nag-confess na siya sa batang pari, kung saan inamin ni Walt na nakapatay siya ng daan-daang inosenteng tao habang nakikipaglaban sa Korea. Humingi ng pahintulot si Walt na muling gumawa ng isang massacre, ngunit sa pagkakataong ito ay naaayon sa humanitarian grounds upang panatilihing buhay ang pamilya ni Thao at Sue. Kasama ni Thao, nilinis ni Walt ang rifle na matagal na niyang pag-aari. Mukhang nasasabik na din si Thao na ipaghiganti ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagpatay kay Smokey at sa kanyang mga kaibigan. Dinala siya ni Walt sa basement para bigyan ng Silver Star dahil baka hindi sila makaligtas sa aksyon ngayong gabi. Ibinibigay ang Silver Star bilang isang form of appreciation para sa katapangang ipinapakita ni Thao. Gayunpaman, biglang nilock ni Walt ang pinto at iniwan si Thao sa basement. Tila matagal na siyang merong plano na maghiganti ng mag-isa at ayaw niyang madamay ang sinuman sa aksyon. Matapos iwan ang kanyang aso sa lola ni Thao, tinawagan ni Walt si Sue para sabihin kung saan nakalagay ang susi ng basement kung saan nakalock si Thao. Kanyang pinaalam na gusto niyang mabuhay ng mapayapa ang pamilya ni Thao na hindi ginagambala ng mga gangster. Nang gabing yun, lumapit si Walt sa headquarters ng gangster at tila nakahanda sila, dala ang mga armas sa kanilang kamay. Sumenya si Walt na isa-isa niya silang babarilin gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at napaisip ang mga gangster na maglalabas siya ng baril, ngunit ang totoo, kumuha lang siya ng isang sigarilyo sa kanyang bulsa. Tinanong silang lahat ni Walt kung may lighter sila at nataranta ang mga gangster sa tanong niya. Nang muling inilagay ni Walt ang kanyang kamay sa kanyang bulsa, pinagbabaril siya ng mga gangster sa pag-aakalang bubunot siya ng baril. Gayunpaman, lighter lang talaga ang kukunin niya sa kanyang bulsa. Ang walang awang pamamaril ay nagresulta sa pagkamatay ni Walt na may napakaraming tama ng bala sa kanyang katawan. Ang pangyayaring ito ay nasaksihan mismo ng mga kapitbahay at hindi nagtagal ay dumating na ang mga pulis upang arestuhin ang mga gangster sa kaso ng pagbaril sa isang walang armas na lalaki. Tila hindi talaga paghihiganti ang pakay ni Walt kundi isakripisyo ang sarili para sa kaligtasan ng pamilya ni Thao at Sue. Bukod dito, na-realize niyang hindi na magtatagal ang kanyang buhay kaya mas pinili niyang mamatay bilang isang bayani. Ilang araw pagkatapos ilibing si Walt, nagsagawa ang mga opisyal ng lungsod ng seremonya sa pamamahagi ng mana.
Sa kaganapan, nabunyag na ibinigay ni Walt ang kanyang bahay sa simbahan ayon sa kahilingan ng kanyang yumaong asawa. Samantalang ang Gran Torino naman ni Walt ay opisyal na ibinigay kay Thao dahil si Thao lang ang sumama sa mga huling araw ni Walt hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Pagkatapos nito, ipinakita si Thao na minamaneho ang Gran Torino at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.